Nung panahon po na 60 pesos, ma'am, sir, kukunti naman po bumibili. Kaya ka nag-seminar, sir, kasi meron kang know-how sa technical. Nang gusto namin, kayong mga client namin, marunong kayo mag-maintain ng machine. Hanggat ma-assist namin kayo, assist namin kayo. Pag nagtayo ka sa barrio nyo, doon lang muna, saturate nyo muna yung lugar nyo. Minsan, tinitignan din ng customer kung anong klaseng business owner ka. Marami ang nag-start ng tubigan. Aba, deliver ng deliver, na-overwhelm. Ayun, nagkawala yung galon. Nakikurious ako, sir. Yung binili mo sa amin, yung nandun sa Guam. Technical-wise, malayo yung diferensya. Sa amin, nagagamit pa rin after 2 years. Akala nila, pag nag-abroad ka, or pagka nagnegosyo ka, yaman ka na. Kung saan ako mapunta, I never stop studying, never stop learning. Nakikita ko sa water station ng Watermax na merong after sales. Yes. Sa negosyong tubig, kapag nag-stop operation, mawawala yung mga galon mo. Eh, ang laking puhunan sa container. I-claim ko na, sir. Which is totoo naman. Gumawa ko ng innovations na yung tinatawag na plug and play. I-testing ko dito kung gumagana at ipapadala ko kagaya sa inyo sa Guam, di ba? Na-receive niyo yung machine sa Guam, buo na. Pag si deep well, mas maraming fresh water doon. Mas marami tayong product water na makukuha. O konti yung wastewater. Alam niyo yung Ulysses sa Tugigaraw? Yeah. Yung tubig sa baha, kinukuha namin. Yun yung pinapainom namin. Ay, hello! Naka-video ko. Napalo nga! Para may sakit kayong iling, lahat ng i-offer ko, ayaw nyo. Wala na kayong masyadong katanungan. Nasagot naman po ba lahat? Sanitary lang, sir. Sanitary. Whatever the municipality required po, ma'am. Siyempre, susundin namin. Kunyari, ni-requiredan tayo ng ganito, i-approach nyo lang kami. Minsan po kasi ganito yan eh. Akala nyo, okay na, ready na lahat. Tapos biglang may requirements sa munisipyo. Kailangan ganito. Inform us kung meron kaming changes na pinagagawa ng munisipyo. Pero basically po, lahat po ng projects namin, like yung sa inyo, isusunod po namin yun according sa napag-aralan namin sa 40-hour seminar. Kasi nag-seminar rin kami for the DOH eh. O lahat po ng natutunan namin doon sa mga hazard analysis, hack-up analysis, yung mga hazard area, tsaka yung contamination prone area na pwedeng mangyari, we will adapt it to your business. Para at least pag kukuha ka ng permit, mas madali tayong makapasa. Kumbaga, hindi na namin din pahihirapan kayo. Ang challenge po niyan kasi, iba-iba po ang requirement ng munisipyo. May mga munisipyo na sobrang higpit. Sabi niyo, pangalawa pa lang kayo? Swerte nyo, no? Pinapasok siguro ng ibang water station. Siguro nakikita nyo, may mga nagdi-deliver doon. Magkano tubig sa inyo, sir? 30 pesos. O, maganda pa presyo. Kasi nung ako, kung nag-ooperate ako ng tubigan ko, inabot ko po 60 pesos noon. Talagang maganda. Kasi kami yung mga unay na water station. Tapos, bumaba man ang price, naging 30 pesos. From 60 pesos, naging 30 pesos. Maganda pa rin ang income. Kanya lang po, akala ng iba is, mababa na ang tubig, mababa na ang presyo. Akala lang humina na rin ang benta. Hindi po. Kasi dumami po ang customer. Nung panahon po na 60 pesos, ma'am, sir, kukunti naman po bumibili. Siguro makaka 50 container. Pero 60 pesos, 50 container, 100 sa isang araw. Ngayon po, ang nangyayari, bumagsak ang presyo ng tubig, naging affordable po sa lahat ng tao. Naging access naman po sa mga masa, sa lahat ng tao na may gustong bumili ng tubig. Naging mura kasi. Pagdating sa kita, meron pa din. Kaya lang, paramihan tayo ng benta. Kumbaga, yung workforce natin, medyo kailangan. Bumili si sir at si ma'am ng machine sa amin. Ito, gawa ng Decalidad clothing to, guys. Pakita ko lang, sir. Ganda, oh. DC. Dalawa, parehas naman po, small. Ganda, oh. Decalidad clothing. Para sa'yo, sir. Hindi ko na niligpit, sir. Meron po kaming page, yung Decalidad clothing. Yan po ang gumagawa niyan. Dito po yan mismo, handmade po. Mga staff ko din ang gumagawa. Yung package 5 natin, sir, maganda naman po yun, basta proper maintain. Lahat po ng machine natin ayos naman po. Basta i-proper lang po yung maintenance. Kasi kahit anong tibay po na materials ang ilagay ko dyan, masisira pa rin po yan pag hindi po na-maintain ng maayos. Sample, rider po kayo, di ba? Pag yung motor mo, sir, kahit na anong tibay yun, wag mong i-change oil, subukan mo. Mawawasak makina nun. So, ganoon din naman sa atin, sir. Kapag hindi na-maintain na, masisira po yan. Pero, matagal. Pero yun nga lang, syempre, ayoko naman na umabot pa sa point na nasira mo na bago mo ipagawa. Maganda i-maintain yun na po. Tsaka ang maintenance po niyan, sir, mura lang. Nasa 15,000 yata. Isang taon na yun. Ganun katagal. Parang ang konti po ng tanong nyo, no? Parang hindi ko na kailangan mag-explain. Lagi mo yung nag-outsource sa vlog.
napanood nyo na. Salamat naman po kung ganun. Sabi ko naman po doon, legit naman po yun. Hindi naman po kami magsasabi doon ng hindi po namin kayang gawin. Pag magkatayo ka ng negosyo, kaya po kayo bumibili sa amin. Kasi part yun ng serbisyo namin. Bigyan namin kayo ng layout. Pero swerte namin kasi kayo, naka-building na. Pero sigurado dahil may building na kayo, ang dami pong nag-offer sa inyo. Napanood ko yung mas better talaga po sa inyo. Ah, wow. Saka yung after sales ko, pinapupuntahan niyo yung unit. Oo. Sa amin, sir, pag nakita mo pinuntahan na yung unit, hindi na talaga kayang ayusin ng client namin. Pero as much as possible, sir, kayo po talaga yung extra workhorse namin. Kasi kayo po magiging, di ba, ang tawag sa atin, water station plan and operation permit ang ibibigay sa'yo. Kaya ka nag-seminar, sir, kasi meron kang know-how sa technical. Ibig sabihin, dapat marunong kang mag-troubleshoot, mag-operate ng machine. Yun na ituturo namin sa'yo, sir. Hindi ka namin titipirin pagdating sa knowledge. Kasi kapag tinipid ka namin, sir, ang magsasacrifice po dyan, yung customer mo. Imagine mo, sir, operator ka ng water station. Hindi ka marunong magpalit ng filter. Sir, taga Ilocos kayo, di ba? Taga Isabela kayo. Paano namin pupuntahan pa kayo doon? Ang layo nyo. Palit lang po ng filter. Hindi naman excuse namin yon. Ang gusto namin, kayong mga client namin, marunong kayo mag-maintain ng machine. Kasi kapag na-proper maintain ng machine, sir, yung tubig, maintain din yung lasa. Masarap din. Kumbaga, maayos yung magiging lasa. Pero pagka yung mga minor problem, i-assist muna namin kayo through cellphone, video call, and whatsoever. Hanggat ma-assist namin kayo, i-assist namin kayo. Ngayon, kapag na po hindi na talaga kaya, puntahan namin. Pag in-install yung machine mo, sir, see to it na nandun kayo or yung trusted na empleyado ninyo. Kasi kayo po tuturuan kayo. During installation, okay lang kahit di ka muna gumalaw-galaw doon. Magahayaw mo na yung mga technician mag-install. Pagkatapos i-install kasi, sir, may training yan. Paano i-operate, anong tawag sa mga piyesang to. Iisa-isahin po yan sa inyo, sir. Di ba yung nasa kontrata natin? Iisa-isahin po yan. Ito po yan, sir. Ito po yan. Pag ganito gumagana yan. Kumbaga, lahat i-explain sa inyo. Basic troubleshooting, operation, yung management konti lang. Kasi the end of the day, kayo pa rin po yung mag-a-apply ng management sa inyo. Pero kung gusto nyo pa rin ng proper training sa amin sa management, pwede naman tayo through video call. Hindi ko kayang ituro lahat in one day. Imposible yun. Tsaka pag tinuro ko lahat, sineminar natin lahat, sir, yung iba hindi naman pumapasok na sa isip mo, sir. Siyempre, loaded ka na eh. Ito, sample lang. Di ba, nagmumotor tayo, sir. Kapag may gusto kang i-master na isang practice mo sa pagmumotor, yun lang, di ba? Ituturo sa'yo yung science, fundamental, and then basic application. Pag tinuro sa'yo lahat yan, sabog-sabog, I'm telling you, wala kang matatandaan. Kaya sabi ko nga, tama yung step by step. Baby steps lang muna. Konti man yung knowledge na sinabi natin, at least na-adapt mo, na-apply mo. Di ba? Tapos ikaw na lang ang magde-develop nun. Ilan po ba ang goal mo doon sa community nyo? Siyempre, sir, hindi ako taga ron eh. Ilang families ang nakikita nyo doon na potential customer? Almost lahat na kasi. Umiinom na. Tansya nyo lang, ilan? Mga 120. Doon lang mismo sa inyo lang yon. 120 families. May piece of advice, ito. Pag nagtayo ka sa barrio nyo, doon lang muna, saturate nyo muna yung lugar na yun. Pero tandaan nyo, hindi nyo kayang i-please lahat ng tao doon. Hindi lahat bibili sa inyo yun. Sad to say, ha? Merong mga tao doon na may inggit, sa iba bibili, hindi sa inyo. Crab mentality. May mga ganun. Hindi mo may 100% na sa akin bibili lahat. Pag nagko-compute ako, pag ina-analyze ko yan, sir, 50 lang. Bisan 20 household lang kinukuha ko. I am satisfied to 20 household or 50 household na sa akin bumili. Okay na ako doon. Siservisan ko na lang ng maganda. Sila mismo, alagaan ko muna. Kapag nagalaro na lang ako sa part na yon, naghahanap pa yung sarili ko ng challenge ba, expand ako sa ibang barangay. Doon pa lang ako lalabas ng barangay. Alam mo, sir, ang advantage kung bakit sinasabi ko na dito ka lang muna. Meron tayong galon na kailangan natin i-inventory. Galon, yung container. Ngayon, yung container mo, imagine mo, dinala mo sa ibang bayan. Saan mo pupunta yun? Kung nandun ka lang sa community mo, yung galon mo, umiikot lang doon. Since ikaw yung pinakamalapit na water station doon, masarap yung tubig mo, maganda yung serbisyo mo, yung galon mo, bago. Palagay mo, saan pupunta yun? Doon lang, sa area. So, bago ka pa mawalan ng galon, nabawi mo na yung puhunan mo doon. Bago ka pa manakawan ng mga container, nabawi mo na yun. Kasi, umikot lang within your area. Kulang na ako. Sabi mo, naiinip na ako. Gusto ko po ng another challenge sa buhay ko eh. Gusto ko lumakas pa tong tubigan ko. Doon pa lang yung time na ma-market ka sa ibang bayan. So, you have two options. Pwedeng ikaw mismo ang mag-deliver doon or mag-assign ka ng isang delivery boy mo para doon lang sa bayan na yon. Or, kuha ka ng sub-dealer mo doon. Kasi malayo na, ma'am eh. Ang reason kasi kung bakit makukuha mo yung mga customer na yan, meron silang mabilis na access para bumili ng tubig.
malayo ka, sir. Sabi mo, ma'am, pinapasok yung lugar nyo ng 3 water station. What do you think, sir, pag nagtayo ka ng tubigan doon? Saan napupunta yung mga galon nila? Sa'yo. Sa'yo ipaparefill yun. Some of their customer, sa'yo napupunta yun kasi pinakamalapit ka. Kaya yan, hindi yan disadvantage na, ay, may mga tubigan na pumapasok sa amin. Hindi yan disadvantage. Advantage nyo yan. Sila kasi bumibili ng galon na ikaw yung nagre-refill. Nangyayari po yun. Pero dapat maganda serbisyo mo. Mangyayari lang yun pag yung tubig mo masarap, maganda serbisyo, maayos kang makiusap sa mga customer mo. Kapag hindi, kahit anong baliktad ang gawin mo dyan, ayaw sa'yo yan. Kaya ka tinatangkilik ng mga customer kasi minsan tinitignan din ng customer kung anong klaseng business owner ka. Ito bang si sir, mabait na tao sa lugar namin? Kung mabait ka sa lugar namin, bibili ako sa tubig. Kung marami kang kaaway, sir, yung mga kaaway mo, hindi bibili sa'yo yun. Kaya napansin ko nga, ma'am, sir, itong mga client ko, no? Mayors, kapitan. Siyempre, nasa public service sila eh. Pag nagtayo ng negosyo ng ganyan, sir, siyempre, services pa rin yun. Water station is a public service. Sila yung mga lumalakas sa tubigan. Kasi nagiging advantage nila eh. Ay, kay kapitan yan. Ay, kay mayor yan. Di na kailangan mag-market eh. Diba? Kasi sila, marami na silang mga network doon sa area. Kaya masarap magnegosyo lalo kapag yung mga mahusay ka din makisama sa mga tauhan, sa mga nandun sa paligid mo doon. Hindi na pwede magbago isip nyo, sir, pumirma na kayo ng kontrata, sir. Marami ang nag-start ng tubigan, ganito ginawa. Nung lumakas ang negosyo, sir, deliver ng deliver, na-overwhelm. Ayun, nagkawala yung galon. Pag nawala ang galon mo, lugi ka dyan. Ang sikreto po, para maging successful ang tubigan mo, i-liquidate mo ng maigi yung container. Maingat ka sa pagpapahiram ng galon. Yun na lang ang challenge nyo as businessman, businesswoman. Yung container na lang. Kamusta, sir? What's your name, by the way? Robert. Alfred, sir. Sir Robert. Robert lang. Gusto ko may sir. No. Bakit ganun? Para ka na po kayong Singaporean. Ayaw nagpapatawag ng sir. Maganda pa rin marinig yung pangalan. Pangalan na lang, no? Sige. Parang ako din gusto ko rin Alfred lang eh. Alfred, parang close tayo, ganun. Sa bahay namin, meron kaming litwil. Yes, sir. Tapos merong nawasa. Meron kaming nabiling area, gumagawa kaming spring water Spring. collection system. Okay. Kapag nakakuha kami ng purified water sa baba, most likely kasi sa bundok, filtration na lang kasi natural springs. Correct. Yes. Free yun, bibigay namin. Gusto kong Yun ang mission mo, sir. Magkakaroon ng free access to water ngayon yung mga taga doon sa inyo. Nasa likod mo kami dyan sa project mo, sir. By the way, anong name mo? Wedge. Alfred. So, Si Ma'am ay si Sonia. Wedge, si Sonia, si Robert, si Narte. Kakaibang pangalan, Narte. Nakikurious ako, sir. Yung binili mo sa amin, yung nandun sa Guam. Siyempre, meron kayong before na ginagamit na from US. Kamusta naman yung comparison niya between the two? maganda yun sa inyo. Mas maganda or same lang naman? I think it's same lang. Technical-wise, malayong diferensya. So, umpisa lang siguro doon sa system. Yeah, may chemicals pa yun eh, of course, bago. Minention ko earlier is yung after-sales na maintenance. Diba? Opo. Yun lang ang pinaka Yun ang concern. Oo, Ma-sustain yung negosyo. Hindi yung, bibili ka uli dahil sira na. sira na. Sa amin, nagagamit pa rin after 2 years. Paano yun, sir? Wala ka na doon? Sino nagme-maintain nun? Nandun pa ako. Bumabalik. Bakasyon lang pala dahil mahal na araw. Nakakatuwa, ano? Kasi syempre, sir, no? Naako-compare kami sa US manufacturer. Tayo, sa Pilipinas, sa dinala pareha sa same area, sa Guam, mas na-appreciate nyo pala yung sa amin. Nakakatuwa. Meron akong pinaka-operations manager, Koreano. Siyang malaking grocery store. Yes, sir. Meron din siyang water station coming from mainland US. Okay. So, nagtatanong siya ngayon sa akin. Kino-compare niya ngayon yung mga filter. Diba? Yung mga filter. Sabi ko, ito yung cost ng filter. May pera na yun eh. Ang point lang ko lang, kaya ako pinanood, para doon sa mga tao mag-i-invest. So, Yes, sir. nakikita nila, ino-educate ko sila eh. In the sense na kailangan nilang ding i-direct yung mindset nila na kailangan palang kumita yung pera nila. Kaya ako, napansin mo, nag-on ako ng camera. Pero sa akin na nakaharap. Kasi nagpaalam ako sa'yo kanina, bawal mag-video. Kasi nahihiya. Ayoko naman na mahihiya ka. Don't worry, hindi kayo tinatamaan ng camera. Kahit silipin mo, hindi ka tatamaan. Sa akin lamang. Kasi ako bago ako mag-video, kagaya kanina, nagpaalam ako. Ngayon, nag-video ako, pero sa akin lang nakaharap. Kasi I want to document yung napag-uusapan. Very genuine kasi yan, sir. Alam mo yan, yung nanggagaling sa puso mo na yung sinasabi mo ngayon, hindi ko na kayang ulitin yan eh. You cannot repeat it at the same time kung paano mo deliver sa akin. And I really appreciate yung sinashare mo, sir, na thoughts. Kasi nakapansin ko, sir, on the back of my head, parang ang kausap ko ngayon is doon na tayo sa hindi na kumikita ng pera eh. Doon na tayo sa
retired na ito na yung mindset ko. Ito na yung goal ko ngayon. Puro pag namabanggit sa mo, sir, parang puro pagtulong na, hindi na pang sarili eh. Napansin ko lang kasi sabi mo, meron kang ginagawang project na para sa safe drinking water sa lugar ninyo. Tapos nandun ka sa Guam, you're educating the fellow Filipino na nagtatrabaho doon, di ba? Na maging ganun ng pamumuhay. Actually, yan din yung isa sa goal ko. Nakita ko nag-video, sir. Yung mga kausap natin, nag-negosyo, okay, nag-abroad. Akala nila, pag nag-abroad ka, yayaman ka na. Or pagka nagnegosyo ka, yayaman ka na. They just don't realize na pati yung lifestyle mo kasi umangat. Yun sinasabi mo kanina eh, na dati nag-jeep ka. Tapos ngayon, nagtataxi ka na. So, syempre, mas mahal yun. So, kailangan makompensate mo yung life-changing na ginawa mo. When you're paying for the comfort, dapat may dagdag. Correct. When you're paying for the cheap, syempre, di ba? Since I was raised and born on the poor family, nung nag-graduate ako ng college sa Riling Sikap, why would I change my lifestyle? I earn it through hard work. Hard work, yes. Nakita mo nga, sir, nag-diet ako. Di ba, nanonood ka sa akin 2 years ago? From from nothing din. Like what you said, mahirap na po umuhay. Nagdi-drill kami kung anong negosyo ang pinasok ko. Hanggang sa, eto nga, tinuloy ko lang yung negosyo ng parents ko. Pero ito, in-improve ko yung system nung sa akin. Hindi ako nag-stick sa kung ano yung meron lang. So, ang ginawa ko, nag-aral ako abroad, nag-aral ako Singapore, kaya may mga certificate tayo. No? Kung baga, nag-abroad ako, tapos seminar, kung saan ako mapunta. I never stop studying, I never stop learning. Tapos, ni-deliver ko na lang sa video ko na sa mas madali nilang maintindihan. Kasi pag nagbanggit na tayo ng mga term ng malalim, parameters, yung mga ganyan, ppm, parts per million, mahihirapan silang, ano yun? Ano yung sinasabi ng taong yan? So, pinapababaw na lang natin yung mga term para at least maintindihan. Nakakita ko kasi mga comment, very inspiring, ang dami naming natututunan. Isa lang yung mapabago mo yung prinsipyo, malaking bagay. Correct. Life kasi yung pinag-uusapan, a family. Maybe one family, then it reaches out to another family. Nakikita ko sa'yo, sir, in material way, I think you're contented na eh. Pero you still need to sustain yung lifestyle. Ayun na lang yata ang parang concern mo ngayon eh. Life is really short. Marami akong nakikilala, mamaya wala na. Nabanggit mo kanina na gusto mo pa rin makatulong sa mga OFW na nagtatrabaho pa rin. Ano? Kami din ganun, sir, ang nangyayari sa amin ngayon. Kami dati, ang mindset ko, pag na-reach na natin yung ipon na gusto natin, okay na, enjoy natin buhay natin. Let's retire, ganun na. Kami ni Mrs. Pero ngayon, napansin ko, habang dumadami yung tauhan ko, lumalaki yung kumpanya ko, maraming umaasa. So sabi ko, hindi natin pwede pabayaan. Actually, in material way, kontento na kami. Happy na kami ni Mrs. ko eh. Kumbaga, kahit di pamana ko pa sa mga anak ko, hindi na sila magugutom. Magiging masaya na buhay nila ng mga next generation pa. Pero ang sabi ko, hindi naman obrang pamilya ko lang masaya. Paano yung mga tauhan ko? Correct. So sabi ko, yung mga tauhan ko, hindi ko man sila mapapayaman, but actually, mabibigay ko yung maalwan na buhay sa kanila. Iyon naman ang goal. Kasi kung dumadaming tao, may bumabalik, may umaalis, may dumarating, siyempre, we will take care of them. Kahit tumanda tayo, hindi tayo mag-stop magtrabaho kasi andyan sila eh. Meron ka din palang Yellow? Meron. Pero ito, sir, ito yung maliliit ko. Pero may mga parting po ako na mga 1 tonner, 2 tonner, 5 tonner, yung malalaki na. Sa pag-aaral namin, sir, pag malitang machine, mataas ang costing. Ito, pang start, pwede. Pag malaki ka na, doon mo kailangan ng mas malaking system. Ako ngayon, nagparting ako ng 20 pieces na set. From China lang to, sir. Pero, syempre, pinuntahan ko, kaya 2 beses ako pabalik-balik dyan. Chinek kong maigi kung maganda. But I know, somehow, pag dumating dito yan, we still need to calibrate. Kasi, iba yung klima doon, iba yung klima dito. Kaya sabi ko, kung ito ay, for example, 1 tonner, yung pinarating ko dito, hindi ito makukuha ng exact 1 tonner. Siguro mga 20% mababawasan yan kasi iba yung panahon doon eh. Malamig doon eh. Pag dito, tropical tayo, baka matagal mag-yelo. Ano kaya maganda? Single phase, 3 phase, yung mga ganyan. So, inaral ko muna lahat. Oo, simple. Oo. Actually, yung building na ginawa namin, merong water station, merong ice. May yelohan na kayo, sir? Hindi pa, wala pa. Pinagawa namin is yung inasimbol lang na ice. Yung nilulublob. Yung brine Brine, yung may brine tank, lulublob mong ganun yung yelo. Kasi malapit kami sa fishing area. Kaso lang lugi. Nakikita ko sa water station ng
Watermax na merong after sales Yes. na We find solution na agad-agad. Kayo, pag bibili kayo ng machine sa akin, huwag kayong magiging dependent sa amin. Oo. Gusto ko, kayo mismo, kaya niyong gawin yan. Simpleng pagpapalit ng filter. Konting tagas sa patente, sir. Konting ikot mo lang, wala nang tagas. Correct. Papuntahin pa yung technician. Magpa-assist ka na lang through call or whatsoever. Para mayroon din kang knowledge. Yes. Diba? At the end of the day, walang warranty or immediate na may nangyari, may natanggal yan or something, kayang-kaya mo ayusin. Yung mga kalaban kong manufacturer, pinakomplikado nila para hindi pagawa sa iba at sila rin ang gagawa. Eh ngayon dumami yung mga customer nila. Oo. Ngayon, konti lang yung manpower niya. So, hindi niya na-compensate yung after sales ng machine niya. Ako, bago ako magpalaki ng benta ko, inaral ko yung mga mali muna. Tsaka ako mismo, nag-water station ako bago ako magbenta ng machine. So sabi ko, saan ba usually nagkakaproblema ang mga owner ng water station? Ay, ito palang part na to. Etong piyesang to, pwede naman to na lagyan ko ng bypass muna. Hindi lang siya mag-automatic, but still, you can use the machine. Kasi sa negosyong tubig, kapag nag-stop operation, mawawala yung mga galon mo. Eh, ang laking puhunan sa container. Tapos aasa ka pa ng after sales na galing Maynila, papunta ng probinsya. Di ba? Or galing ng probinsya, pupunta pa ng Maynila. Or Luzon, pupunta pa ng Mindanao, kagaya ninyo. I-claim ko na, sir. Which is totoo naman. Pandemic time. Hindi kami makalabas, di ba? Pero still, paano ko ginagawa na nagpapadala ako ng machine, Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy. Walang tigil. Sarado yung mga kumpanya. Kami, sarado dahil hindi kami pwedeng lumabas. Pero essential, pwedeng lumabas. Tubig yung dala. Water treatment yung dala. Na-experience ko po na yung mga army napunta rito, pipikapin yung machine. So hanggang sa nakipag-communicate ako sa kanila, sabi ko, paano kung mag-design ako ng sariling machine? Ang unang-una sa Pilipinas na machine. Ito, unang-una sa Pilipinas, sir. Ako kasi yung nag-iimbento ng mga to eh. Gumawa ko ng innovations na yung tinatawag na plug and play. Buuin ko yung machine dito, patakbuhin ko dito, i-testing ko dito kung gumagana, at ipapadala ko kagaya sa inyo sa Guam, di ba? Na-receive niyo yung machine sa Guam, buo na. Ilalagay mo na lang yung linya ng tubo. So, ganun po yung ginawa namin. So, before namin padala yung sa Guam, yung sa inyo. Nakailan na po ba kayo? Parang nakarami na yata kayo. If I'm not mistaken, may 5 na kaming pinadala sa Guam. Yes. Wala pong pagayabang nakasama. May isa, wala pong nasira. Okay. So, dumating naman doon na maayos, naka-crate. So, sa mga lugar ng Mindanao, Cebu, wala rin po kami nagiging problema pagdating sa after sales. Not unless hindi i-operate ng tama ng operator. Careless. Hindi komplikado yung system. Exactly. Tama yun, sir. Yun ang nakikita ko. I highly recommend doon sa office. Actually, to tell you frankly, meron kaming pinuntahan kahapon. Nakikita ko kasi meron kayong Yes, sir. ice. Pag mag-negosyo ko, prepared lahat. Kaya kung mapapansin mo yung bodega ko, puno eh. Yung ice machine, puno ng ganito. Makinarya, pati filter. Kasi gusto ko, kapag may nasira dyan, pag kinabitan kita ng makina, kahit magsira ako ng isang machine na display ko para lang maservisan kita at hindi ma-stop yung negosyo mo, gagawin ko yun. Kahit malugi ako ng isang makina. Ganun ako magnegosyo. Kumbaga, sir, I always put myself on your foot na continuous ka. Hindi ko naman kakalasin yung isang makina at ibebenta ko, hindi. Gagawin kong spare part yun. I think kaya mo mag-fabricate yung machine. Tama. Kasi fabricator ako eh. Nakikita Opo. ko yung ginawa mo. We can improve it actually. Can we wait for that? Of course. Para dito na lang kami kukuha? Of course, sir. Siyempre. Pag dumating yan galing China, ito, I'll be honest, galing naman po China yan. Pero ang gagawin ko, sir, i-improve ko po siya. Gagawin ko po siyang adapted sa Pilipinas. Tapos, i-refabricate ko pa yan. Tapos, siyempre, sir, ako naman, pag nagbigay ako ng warranty, sabi ko nga, lifetime service warranty. And 1 year replace sa parts kung sakasakaling may nasisira. Para ma-minimize lang yung dealing. Watermax lang ang kausap namin. Hindi nasasakit ang ulo mo, sir. Kasi proven nyo na yung after sales maintenance. Yes. Ang parating ko po, 1 ton, 2 ton, 3 tonner. Wala akong 4 tonner. Kasayo ko yung pyesa. 5 tonner, saka 10 tonner. Yan po yung parating. 20 units assorted. Kung 1 ton lang tayo, that's considering 24 hours operation. Pero if you work only 8-10 hours a day, hindi natin pwedeng mag-maintain ng tao with 24 hours Tama. operation. Ano gusto mo? Yung 2 tonner na? That's what we're looking. Napansin ko lang nga, sir. Ang inilook up ko, landed dito ha. Hindi ko pa kino-convert and whatsoever. 1 tonner ko, abot ng 1.2. Yeah, same thing. Same. Same price ba? I don't know. Ganun yung nakikita
nakita kong pricing. Pero siguro madagdagan man, konti lang. Kasi syempre, sabi ko nga, medyo magko-convert ako, sir. Kagaya ng ibang system ko, sir. Kasi kapag hindi ko ginawa yon, sasakit ulo ko, sir. Ang nakikita ko kasing problema ng mga single phase, sa laki ng volume ng kuryente na kailangan itong machine na to, baka hindi kaya nila single phase. So kailangan ko talaga na mag-design ng kamukha ng ganun 3-phase na BFD converter from 3-phase to single phase. Parang ganun yung gagawin ko. Sa ngayon, ayoko munang mag-brag kasi pag-aaralan ko pa. And actually, pag dumating po yan, sabi ni Mrs., Dad, hindi ako papayag na dito ka mag-aaral. Mag-aaral ka abroad. Kagaya ng ginawa mo sa water station. Sabi ko, that's good. Sabi ko, paano natin gagawin yon? Sabi ko naman sa kanya, yung mismong supplier natin may sariling seminar yan. Ang laki ng pinawala kong pera tapos pababayaan yung, investment ko yun, ang laki. So kailangan ako mismo yung mag-aaral. Kamukha sa water treatment, ako mismo yung mag-aaral. So bira, parang kukuha ito ko ng isang kurso. I think ang magiging benefit naman ito para sa mga client ko din kagaya ninyo. Siyempre kapag ako, lack of knowledge ako, wala akong alam, nagmamarunong, paano ko ngayon susustain yung kailangan ninyo? Hindi pwede yun. Sabi ko nga sa kanila, this is 200,000. Yung system nyo mas madali. Tama. Easy para sa inyong gagawin yun kasi nagpapabricate kayo for long. Tapos, Yes, 17 years fabricator na kami, manufacturer eh. Gaano kami katagal bago namin makuha Yung yellow. product na yung Matagal na yung 3 months. In transit na siya eh. So, ibig sabihin, dadating dito, in few months time yan. Sabihin mo na, 1 month, nandito, next month, nandito na yan. May mga client nga din kami, binibili na yung makina ko. Hindi ko rin pinupush na, bilhin mo na, hanggat hindi ko pa nape-perfect. Kasi kahit dumating dito na working yan, I still need time na pagpraktisan yung sa akin. Para pagdating sa inyo, hindi ko masasabing perfect na, almost perfect na. Para at least, hindi tayo masisira. Kasi sir, malayo eh. Kailangan, makita ko pa lang kahit sa picture o sa video, alam ko na yung papipindot ko sa'yo doon. Depending on the water source na nakuha natin. For example, meron kayong dalawang source. Nawasa isa, right? And then yung isa yung deep well. Pag si deep well, mas maraming fresh water doon. Mas marami tayong product water na makukuha. Kukunti yung wastewater. Pero kapag ang nawasa natin doon or yung treated water, kahit treated water pa yun, pag mataas ang salinity nun, kukunti yung product na makukuha natin, mas marami tayong reject na matatapon. So technically, yung binibili mo sa akin na package 5, kahit sabihin kong 6,000 gallons per day, magbe-base pa rin tayo to your water supply. Baka magulat ka, Alfred, bakit 6,000 yung nasa kontrata natin? Bakit hindi nasusunod yung 6,000 gallons per day? Kasi nakadepende pa rin tayo sa contamination ng tubig. Safe to say, nakakakuha ko ng 5,000 gallons per day. I think that's enough. Hindi naman dun sa 100%. Na 6,000. Yun yung kasi yung maximum capacity niya. Meron kang factors na i-consider. Yes. I'll keep searching doon sa usage instead of you consider as a waste doon sa paggawa ng hollow block. Pwede namin gamitin yun. Of course, yung mga reject water, malalaki lang yung parts ng tubig na nandun. But it doesn't mean na marumi. Kumbaga hindi na kaya sa butas ng membrane dumaan. Ito yung irony nung yung drinking water. Inaalis natin yung minerals po ng purified water. That's correct. But we need the minerals para sa katawan natin. Tama. Mas mahal yung purified water kaysa mineral. Yeah. Ang binibili ngayon is purified. Ang tanong kasi doon, ano ba talagang kailangan mo? Mineral o purified water? Yung process ng purified water, mahal. Bago ka makakuha ng isang boteng tubig, nagtapon ka ng more than that. For example, eto sir. Yung iba nga 50% yung Yung iba 50. Yung iba 30 lang talaga. May benta mong ganito, nagtapon ka ng doble nito. So yun yung purified. That's why medyo may kamahalan siya. Depending on water sources. Pero sa totoo lang, kung akong tatanungin mo, which one is more better? Yung mineral. May minerals na nasa tubig na kailangan ng katawan natin. Ang ginagawa po namin, process natin ng purified, tapos lalagyan namin ng mineral, pero not synthetic. It's mineral stones from nature na rin. Kumbaga, yung natural mineral na nakukuha sa lupa, ayun pa rin yung nilalagay natin. Kaya meron kami yung maliit, like 15,000. Pinurified siya, and then nilagyan po namin ng mineral ulit. According to US standard po, kailangan natin at least 24 milligrams of calcium intake sa katawan natin to reach the right amount of calcium daily. For example, ito. Makita mo nakasulat, nutritional facts. For example, nagpa-water analysis ka. Makikita mo doon ilan yung calcium. Alam niyo po yung product ng Summit, bottled water? May nakita ko doon na 4 milligrams of calcium nakalagay. Parang ganun. Para makonsume mo yung US standard na yun, 8 na ganun ang inumin sa isang araw. Pero it doesn't mean na tubig lang naman ang inumin mo. Hindi. Kasi there's
sa calcium pa rin tayo nakukuha sa mga inom natin like coffee, may calcium din yan. Yung mga kinakain nating vegetables, so kinakain nating mga pagkain. But anyway, I'll wait doon sa ice. Sa akin ka na kumuha ng ice. Physically, dinala ko na yung machine nyo. Ito yung system. Kasi sa likod lang na ng office namin. Yeah. So, ito yung system, ito yung iniinom nyo. Ito yung presyo. Ito yung nag-advertise na ako sa inyo. Uy, wow. Marketing ka, marketing ha. May percentage. No, I want to help them. Wow, yun ang masarap. May nag-inquire na nga isa. 2012 nung binuo ko yung bendo. Ako yung unang naggawa May niyan. bendo ka din? Opo. Kaya lang hindi ko pinurso na magbenta kasi medyo sakit sa ulo nang bibili. Yung bendo kasi okay lang, 24 hours open. Pero hindi ko kasi nakikita yung service kapag ka, for example, wala kang system, bendo lang ang gagawin mo. Kasi may mga ganon, bibili ka lang ng bendo, lalagyan mo ng filter na mumurahin, tapos benta ka na. Pag ginawa ko po yun, baka masira yung brand ko. Kumbaga, bebenta ko lang yung bendo kung may watermark system ka. Correct. Ganun yung ginagawa ko. Kaya hindi kami nagpo-push masyado. Kung nasa YouTube na pala mo, 2012. Suot ko pa nga butas-butas sir eh. Butas-butas sa damit yung suot ko eh. Kakapang trabaho pa ako nun eh. Ang na-amaze na ako doon sa ginawa mo, yung dinala mo sa Cebu, yung isang sistema na sinalok mo doon sa... Ay, oo. May namatay sa uhaw doon during flood. So, kaya ako ginawa yung video para ako makatulong. Sabi ko, wala kayong free access for safe drinking water. Ito lang yung gawin ninyo para at least meron kayong pang-survival. Kaya ako ginawa yung video na yun. Pero ang totoo po noon, before that, I already designed the emergency calamity machines ng Watermax. Alam niyo yung Ulysses sa Tuguegarao? Yeah. Nagpadala ako ng isang system doon, nakasakay sa bangka. 2 weeks nakalubog yung Tuguegarao that time. Yung tubig sa baha, kinukuha namin. Yun yung pinapainom namin. Even the Navy, so mga rescuer, sila, uhaw din sila. Alam mo, first time kong nag-rescue ng ganun. Kasi kaya ko alam yung pangangailangan. Ako mismo nagpi-field ako eh. Ako mismo pupunta. Para alam ko mismo yung kailangan ng community. Pagpunta ko doon, si misis ko, umiiyak na lang. Hello po. Ay, excuse lang ha. Hi, taga saan kayo? Cagayan, sir. Cagayan Valley? Ay, oo po. Alfred. Yun, thank you. Thank you so much. Buksan natin para makita natin yung design. Sir, kami mismo gumawa nito. Nagsusuot ka ba ng gayaan? Kalidad. Dekalidad. Spanish word yan. Deca means number 10. Kalidad means quality. Kaya number 10, quality. 10 out of 10. Yes, 10 out of 10. Pero may ibang meaning pa to sa akin. Yan na, okay na sa'yo yan. Marami pa kaming design eh. Ay pa, motor naman to. Kasya mo to, sir? Pag kasya mo, sa'yo na. Halika, sir. Halika. O, yan o. Pang, sir. Pang motor, sir. Ito naman, isa naman tong design. Iba-iba yung design. Ito, sir, yung meaning ng dekalidad talaga sa akin. Kung bakit ito yung pinangalan ko sa company ko. Pag binasa mo siya ng patayo, dad. Ayan yung tawag sa akin ni Mrs. eh. Pag binasa mo ito ng pagganon, Ella. Tapos, kid. Kaya ako, si Ella, tsaka yung mga anak namin. Dekalidad. I like that. Family namin yan. Number 10 quality. Makakarating ng Guam to. Thank you. Sir, Thank you. thank you so much. Antayin ko yung ano mo. Yung ice machine ko. machine. Yes! Thank you. Ingat po kayo sa biyahe, sir, ha? Sila naman, taga Cagayan. Tara, sir, picture tayo. Yun. Anong package in-avail mo, sir? Siya, sir. Thank you po. Uy, with tiny house pa. Oh, sir. Thank you so much. Pag magpapagawa pa kami ng building, aantayin ko pa yung mga... So, dadali namin sa north pala yung tiny house. Yes, sir. Saan kayo sa Cagayan na? Kamalanyugan. Siyempre, pag nakagawi ka ng norte, pupunta ka ng Apari. Pag galing ka Apari, sir, susunod na bayan. Plus, ang apari. Kamalanyugan din, Apari. Ay, hello! Naka-video ko. Nakapalo nga. Naka-video ako. Thank you so much. Okay, Thank you. Alright, another day, another vlog. Marami pa tayong parating na customer ngayon dahil nag-holiday, nag-uwian po ang mga kababayan natin. Hi po, taga saan kayo, ma'am? Galing pa kaming Bicol. Sir, alam mo ba, kwento ko lang sa inyo, no? Yung taga Guam na to, kliyente namin siya sa Guam. Ang kalaban namin doon, hindi naman kalaban, pinagkukuha nila before sa Guam is US company na gumagawa ng makina. Ngayon, pinag-compare nila yung gawa sa Pilipinas, Watermax, versus sa US company. Nilagay sa construction area ng Guam. Ngayon, ang pinakamatibay daw yung sa akin. Hanggang ngayon, hindi siya nasisira. Ngayon, nag-retired na po yung tao.
Pag-uwi ng Pilipinas, sabi niya, doon tayo sa Watermax bibili. Package 5, binili kanina lang, kakaalis lang po nila. Si Sir, ay patawag ng Sir, si Ronald. Ay, Ronald. Naka-video ko pero sa akin lang nakatapat. Pag gusto nyong makita, dito kayo sa gilid ko. Para at least sa privacy nyo din, bago kayo i-video or what, nagpapaalam naman po ako. Pero sila, Pero okay lang sir, karangalan namin yung... dito ka sir, dito ka sir sa tabi ko. dito ka sa tabi ko. Oh, sa mga gustong makasama sa aking sitcom, dito. Ayan, nandito ka. Yan. Ano nang pangalan mo ulit, sir? Nelson sir. Oh, Melson, dito ka. Gitna tayo. Tabi tayo. Yan. Side type kayo? Mga taga Bicol? Side type, orago ng Bicol eh. Pero yung business mo ginagawa sa big. Ay, galing po ako dyan nung nag-FJ Moto ako yung Mount Mayon. Ganda. Subukan mo yun, bro. Next year. Pwede kaming mag-invite siya Oo naman. ng ano bukas. Kaya po, pero kami lang. Mga ka-rides niya, siyempre gusto mo kayong mag... Ay, ganun po ba? Ay, pambira. Ay. Sige po, karangalan ko po na nag-invite pa kayo. Nakakahiya naman po, ma'am. Teka, baka matambangan ako, ma'am. Wala naman akong kaaway. Invite ko na lang ng personal sila. Update namin kayo. Best time to go to your coffee shop na lang. Kung ano yung free nyo, Dinner kami, magi-dinner kami doon. Gagamitin ko yung Desert X ko. yung sobrang init ng panahon. Hindi, try pag-rider, sir, no? Bagay, pag rider, hindi malintana ako minsan. Oo, disyerto nga, minumotor namin, kain init eh. Pupunta kami bukas sa inyo niyan. Tsaka sa inyo, baka ma-invite din ako. Sa saan bang lugar yan? Bicol ilalagay? Doon tayo mag-install? Ayun. Sa Pili. Maraming Pili doon, di ba? Pili na. Ate, bigyan mo sila ng mga couple shirt ng dekalidad, no? Sige po, sige. Bigyan mo ng damit si sir, tsaka si ma'am, tsaka si sir. Wala naman sir kaming plano. Sabi niya, may nag-inquire ako ng ano din. Ay, kay Sir Arfred ba? Ah, sige, tara. Napanood nyo lang yung video ko ng pangbahay eh. Habol lang sir. Actually, limited lang po yung stock. Almost sold out na. Sabi nga niya, limited lang po. Kasi pala ko kagabi, mag-down payment, magbayad na. Almost sold out na. Parang may 8 na lang na natitira from 50 units. Sabi nga niya, 10 na lang po. Oh, Kaya- 10 units na lang. Kasi ano yan, ma'am, kahit may water station ka na, kung sa pambahay kasi, yung wala ka nang binibit-bit na galon pa uwi ng bahay. May bahay din kasi kami sa Batangas. Ayun, yun ang magandang lagyan, no? Mura na siya, sir. Oo, mura. Nagpakabit, sir, kami nung full filtration. Opo. In-offer nila sa akin is 38,000 daw yung doon lang Yung sa ganyan. filter na pang drinking water na. Oo. Kaya nung nakita kong 15, ay, okay na to kasi kaysa bibig. Tsaka ano yan, hindi yan 3-stage, 7-stage. Pag sinabi mong 7-stage, ma'am, bawat filter, iba-ibang klase yung laman. Pag sinabing 3-stage po kasi, 3-stage, ibig sabihin, 3 stage lang yon. Meron po kasing sediment filter, so isa, carbon black filter, 2, granulated activated carbon, 3, post-polishing filter, may reverse osmosis membrane, mayroong UV light, yung sterilization, mayroon niyang mineral stones, pandagdag ng mineral. Kumbaga, ang diskarte po dyan, pinurified namin, tapos nilagyan namin ng minerals. Kasi nga, ang sistema po niyan, di ba tayo, uminom tayo ng tubig. Kapag uminom ka ng tubig, purified water, wala na pong minerals yun. Ngayon, kung may mineral added po siya, mas healthy drinking water po yun. Hindi lang basta malinis, healthy pa. Kumbaga, ibang level naman po yung tubig na yun. Nag-avail na kasi kami ng package. 9. Yeah. Apo. Kapag down na kami. Yung 9 po, ang stage po noon, pre-treatment, pre-filtrations, tapos reverse osmosis, post-polishing filter, mechanical filtration sa tangke. 5 stage yun. So, mas madaming stages itong isa. Ang pinag-uusapan pong stages, ma'am, anong process ang ginamit mo? Yun, doon po nagkakatalo. Magkano, sir, yung isang package? Depende po. May malalaki po kasi kagaya nila, high-end po yung kinuha nila. Magkano, sir? Nasa 400. Ilan yung kaya niyang i-produce? Technically, 12,000 gallons per day, pero yung actual po niya, around 10,000 lang. Kasi ang nangyayari po dyan, depende pa rin sa water source. Kasi kapag marumi yung tubig, konti na kukuha nating product. Pagka tubig naman natin ay malinis, mas marami tayong product na nakukuha. Naiintindihan ni ma'am, nanonood ng balag ko. Si sir kasi pinapanood ako, nagmumotor. Nagmotor. Oo. Yung iba kasi, parang nag-iiba na yung lasa. Yun, napapabayaan po yung maintenance. Sa una lang sila, tapos Una masarap. mga ilang months, hindi na ano Hindi yung pa, sir, tubig kayo nila. na parang franchise. Sa ngayon, hindi pa kami nagpapa-franchise eh. Gusto namin maging 10 years consecutive number 1 kami, tsaka kami magpa-franchise. 7 years pa lang, siguro mga 3 years. Kumbaga gusto namin, pag nag-franchise ka, sulit na sulit yung binayad mo. Pero ang problema kasi pag franchise po, hindi na kami pwede maglagay ng watermarks within your area. May royalty fee. Kasi syempre, nag-franchise ka, tapos lalagyan kita ng ganyan. Yun ang disadvantage
advantage sa part namin pag nagpa-franchise kami. Pero kapag ka naman po hindi yan franchise, pwede kaming kasi manufacturer lang po kami. Regarding sa space, nasa DOH po kasi, ang recommended po nila 25 square. Pero ang water station is small planta. Ibig sabihin, parang kung kaya mo kong bigyan ng mas malaking espasyo, mas okay yun. Nag-iisip kami ng isang business ng isang anak namin. Pwede water refilling and then ice maker. Opo, mas maganda po sa lugar natin like Nueva Ecija, sa inyo sa Bicol, may mga parting na akong mga ice plant eh. May 1 tonner ako, 2 tonner, 3 tonner, 5 tonner, tsaka 10 tonner na in transit po. Pag dumating yung ice plant mo dito, yung ice machine mo, hindi nagagawa yung actual na nagagawa doon. Kasi pagdating dito, i-adjust pa sa weather natin. Kunyari, na-order mo doon, 1 tonner. Pagdating dito, mga 900 kilos na lang yan, bawas na yan. Kasi iba yung lamig doon sa init sa atin. Ganda mag-yelo. Ayan kasi yung mga negosyo, ma'am, na hindi nawawala ng customer. Mga big time talaga mga client ko dito, guys. Grabe. May gasolinahan, may yelohan, tubig. Eto, may coffee shop. Kung mag-away po ba kami dun sa pambahay, paano po yung installation? Kami mag-install, ma'am. Sabay na natin pag-deliver ng machine mo. Sa lipa kasi yan. May mga way naman po kami sa area. For example, napagawi kami ng lugar ninyo. Isabay po namin yon. It's not a rush naman. Kapag ka ganun, ma'am, isasabay namin, bayaran lang kayo ng 2,000. Yung 2,000, ma'am, parang nadaan lang ba? Parang ganun. Isasadyain na lang. Hindi na po for installation yon kasi libre installation eh. Yung 2,000, parang mobilization na lang. For example, kinumpit na lang namin from Manila papuntang lugar niyo. Ganun. Gas na lang. Gas na lang po ng truck. Hindi naman po lumalarga yung mga tao ko nang hindi truck ang dadala. Pagdating po sa installation, ano po yung sakop niyo pagdating dun sa mga pipe? Sa pipe po, sa machine lang kami. Dito kayo, ma'am, para mas malapit kayo. Parang kasama ko sa host. Oh, host ka. Oh. Kapag may tanong ka, sir, tanong, oh. This is the water source kasi ito Okay. po yung building. So parang andito. Saan po sakop yung mga pipe niyo? Ito lang mismo alin. Ito lang, machine, papunta sa tangke. Yung tubo natin, from machine, papunta sa gripo, hindi yun kasali. Kaya po kami may binibigay ng building layout para at least yung plumbing na yun yung ibabaon nyo ron para masundan nyo. Tapos, ma'am, hindi pwede nakadikit sa padera. Kailangan po may space kami na at least mga 1 yard para makadaan yung tao sa likod in case kasi na yun ang iniisip ko kasi pagdating sa paglilinis, hindi mo siya Hindi, tsaka kung may trouble, hindi natin ma-repair. Technically, sir, para at least malinaw lang. Hindi kasi ganito yung layout namin. okay. Yung layout namin, nandito yung makina. So, supposed to be, yung tubo noon, nakaganon lang. Bilang kasi yung bawat tubong ginagamit ng mga staff ko. Kung nagduduktong tayo, for example, lumayo na ganyan, babayaran na tayo kung magdadag tayo na, mga isang tubo lang naman nadagdag siguro dyan. Actually, may PPR kami. Pwede natin gamitin yan. Kapag ka hindi sa amin galing yung mga tubo na ipapakabit nyo sa amin dyan, pwede naman yon. Pero, babayaran nyo po kung magpapalabor kayo sa tao ko. Kasi hindi na scope ng trabaho natin yon. Kumbaga, sir, ganito. Pag bumili kayo ng tubo, kung magkano yung tubo na ikakabit nila dyan, na yun yung babayaran nyo. Wala ng labor. Hindi, yun po yung labor nila. Ayun na yun. Oo. Magkano yung tubo? Depende sa bilhin nyo. Anong klaseng tubo. Kung mga kamukha lang sa akin, medyo may kamahalan. Pero kapag yung ordinaryong PPR, medyo mura-mura yun. Pag sa amin galing ang mga tubo na gagamitin dyan, yung tubo lang babayaran mo. Wala nang labor. Anything na bibilhin mo sa akin, free of charge kami sa installation. Ang totoo nun, may kita na kami sa tubo. Ngayon, kung bumili kayo ng tubo sa labas, ipapakabit nyo sa amin, syempre, wala naman kaming revenue ron. So technically, babayaran po yun ninyo in a form of labor. Paano po yung setup? Dito nakalagay yung filter. Ganyan, dito po nakalagay yung filter. Kasi lababo. Oo. Kasi nagbago yung layout eh. Pag nilabas po namin yung system namin, ang mangyayari po kasi, naka-arrange na ba? Buo na siyang ilalabas dito sa office. Okay. So, technically, yung mga tubong yung nakalagay na. I-adapt na lang yun sa building ninyo. Kung mga minor lang naman, example, kailangan lang ng konting elbow, ganyan, okay lang yun. Wala nang bayad yun. Pero ang problema, kapag marami nang pinapagawa yun. Na-audit na siyempre yung mga staff natin. Okay. Meron pa kami isang tangke. Pwede natin pagsamahin yan. Plano nyo kasi, may dispensing kayo dyan na iba, di ba? Papunta sa ice plant ninyo. Yung drain yan, pwede pong pagsamahin yan. Paglabas pong ganyan yan, may bulb na yon, tigisa. Magsasama nga yung ganyan yan. Magtitiyon, may bulb na po yon para sa drain. Yung dalawang yon, pag sinara mo yung bulb, binuksan mo ganun, yung laman nito, kung dito kumakarga, pumupunta rin sa kabila. May drain plug po siya na magkasamang ganyan. Pero may drain plug pa din po siya every 6 months maintenance. Magkaiba po ng linya. Tapos, iba po kasi yung dispensing bulb niyan sa drain bulb. Maintenance ng filter. Monthly po talaga. Kuha na kayo ng pang 1 year sa amin. Yun nga yung inisip. Kasama na doon sa pag-deliver.
Oo, sama nyo na. Di ba, partner, no? O, nag-i-invite ka na ng mga kasama natin sa ride, eh. May iba pa po bang kailangan? Yung DNR, kailangan nyo po sila pag kukuha ka ng water permit. Pagka yung sa ano, yung Magbubutas ka. Nagawa mo nga yung sa apply ng gasoline station, eh. Basic na lang sa'yo yung tubigan. Yung sakit sa ulo sa application ng gas station, nagawa mo. Ay, yung tubig lang, baka-basic Eh, niya. baka May seminar lang, ha? Kasi ano kayo, magiging plan operator ka.